Actually, dito sa individual defense kontra sa isang athletic na Shadon Sharp mga idol ay good defense ang ipinakita po ni Bronny. Kita nyo siya? Galing pang screen yan pero nagawang manatili sa harapan nito. Lumipat-lipat man siya ng direksyon ay naharas siya ng ayos ni Bronny kahit papaano. Bigyan natin si Bronny ng credit dyan pero hindi pa rin niya nagbabago yung fact na literal na nagkalat siya sa laro na ito. Tulad dito mga idol na nabiyayaan na siya ng magandang space para sa pull-up. In terms of shot selection sa tingin ko naman ay good shot ito. Hindi na dapat siyang magpumilit na pumasok dyan kasi inaantay siya ng dambuhalang siklingan, no? Tapos ito rin yung tira na pasok sa arsenal ng batang ito. I think confidently binitawan niya rin tong pull-up base sa pag-backpedal niya after nung tira. Pero break nga ni, nagkalat talaga siya this game scoring bokya mga idol. NBA na ulit pero tuloy-tuloy pa rin po ang basketball dito sa Pinas with PBA at iba't ibang mga liga pa. May bonus pa rin po si 1x Sports sa una ninyong hulog. Tignan nyo lang po ang napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. And probably nakakatakot naman din talaga tong siklingan mga idol lalo na kung ikaw ay 6-footer tulad ni Bronny. Napaka-imposing siguro ng presensya niyan kapag kaharap mo na kaya mabibiso ka talagang sugurin yung depensa niya. Ang lapad tapos ang laki. Pwedeng testingin ni Bronny na pumasok dahil siya rin naman ay athletic kahit papaano pero mukhang hindi siya kumpiyansa. Ginaya niya yung move nung Tito Chris Paul niya, tong snake dribble. Good shot na nga to kaso ginawang bad shot ni Drew. Dapat pakiramdaman din ni Bronny na hindi lang dalawang defenders yung meron. Maaaring may pangatlo pala. Sinupalpal tuloy. Na-testing talaga this game yung husay ni Bronny sa paggamit ng pick and roll mga idol. Walang Luka, walang Gabe, walang Smart, wala papa niya this game. Kaya nabigyan din siya ng tsansa. Then tulad sa kanina parang same lang din yung ginawa niya, nag-snake dribble. Move nga yan na pinasikat ni Tito CP3 niya. At ngayon, napunta na siya sa kanyang strong hand. Kita na rin natin na tinulungan siya ni Ayton dito at binigyan siya ng Gortat screen. Feel ko masyado siyang naging malalim dito at dapat tinake na lang niya tong floater. Make sure lang niya syempre na walang tatapal sa kanya sa kabilang side. Pero wala, ipinasok pa rin at basang-basa ni Klingan yung galawan niya. Kasi kung papasok ka sa loob, dapat buo na talaga yung loob mo. Parang yung kay Kuya AR niya against dito kay Klingan, same lang din halos yung sitwasyon na buhat ng high pick sa ibabaw. Pero ano ba yung ginawa ni AR dyan na iba? Sinugod niya yung big man kahit pa imposing to. Binump niya talaga para makagawa rito ng space. Hindi natin nakita si Bronny na gumawa niyan kasi parang nilalayuan pa nga niya. Takot pa siguro. Kaya paturo dapat siya dito kay AR na mga ganyan. Wide body naman din tong si Bronny Kaya niya rin gawin yan. Tila engot din siya rito na binato na lang niya yung bola uncontrollably. Okay lang sana mang outlet ng ganyan kasi yung kanya ay off target. Masyadong malayo tapos papuntang corner pa. Sayang talaga yung pagkakataon kasi kinailangan ni AR ng katuwang sa laro na ito sa ball handling duties. Tapos si Bronny na kagad yung sumunod na guard sa kanya kaso hindi siya gaanong naasahan. Hindi niya napakita ng maganda yung pag-control sa opensa. Pero yung depensa naman niya in fairness ay goods mga idol. Masasabi mong maganda rin talaga. Active siya kung active, nagpapakita ng communication at disruptive din. Tulad nga rito na hinaharangan niya yung mga pasahan ng kalaban. Kung depensa ang usapan ay maganda talaga ang masasabi ko. Sa opensa lang nagkulang at dun talaga nagkalat mga idol. Pero to be fair sa kanya most of the time na nasa court siya lalo na nung kasama niya sa AR ay ganito siya na nakatayo lang sa corner. Maybe sadya na yun dito sa second half mga idol kasi hindi nga maayos yung pagkaka-execute niya nung una na nabibigyan siya ng mga screenplay. Pwedeng ganon kaya tamang usual role lang siya rito na abangis kung mapapasahan. Pero madalas po ay hindi naman kasi ibang shooters yung priority. Kaya this game po ay maging lesson sana kay Bronny. Hindi lang naman ngayon yan mabibigyan ng tsansa kundi sa mga susunod pa nilang laro kasi si Luka ay injured pa rin naman. Si Gabe ay out ng 2 weeks tapos si Smart ay maybe in and out din sa lineup dahil sa quads niya. Ito na ang perfect time kay Bronny para pakitaan tayo kung sino siya at the highest level. At wag sana niya sayangin kasi this game sa opensa at least ay hindi talaga maganda ang ginawa niya except sa ilang mga fast break na assist. Pero ligwak yung playmaking, ligwak din yung shooting kahit na minsan lang siyang nag-attempt this game. Kung saan nagtala siya ng 0 points, 3 rebounds, 3 assists, 1 steal and 1 block. Kaso may 3 turnovers din mga idol. Hopefully makabawi ito sa susunod nilang laro, di ba? Kaya sa mga idol natin, ano kaya ang mga adjustments na pwedeng gawin ni Bronny? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.